Is there something wrong with that drink? Nilingon ko ang may tinig. Napapitlag ako na mapagsino ang lalaking ngayon ay nakatayo sa akin tabi. Hindi ko maaaring magkamali. Si Mamang Pogi sa sulok. Napakatangkad niya. Probably around 6 feet siguro. Sa sobrang taas niya, kinakailangan itingala ko pa ang ulo ko para tanawin siya. Napalunok ako nang tinitigan ko siya. In fairness, mas grabe ang gwapo niya sa malapitan. At ang bango niya, may pagka-musky scent. Napakasarap sa ilong. Lalaking lalaki, ika nga. Miss, are you done checking on me? Pinitik niya ang daliri niya sa harapan ko. Dahilan para bigla ako manumbalik sa kasalukuyan. Shit, nahuli niya ako nakatitig sa kanya? Nakakahiya ka rin. Sa sobrang kahihiyan, binawi ko kaagad ang tingin. Sorry, di ko sinasadya. Sinubukan kong itago ang mukha ko na alam kong pulang-pula na sa kasalukuyan. Narinig ko siyang tumawa at sunod naupo sa bakanting stool na nasa aking tabi. Muli ako napasinghap. His sexy smell is all around me now. And shit, it's fucking turning me on. Hindi ko maiwasan na mamula ng kaunti. It's okay. Kasalanan ko naman. Bigla na lang ako lumapit na hindi man lang nagpapakilala. Inapot niya sa akin ang isang baso ng champagne na una nang inilapag ng bartender sa akin. Ikaw ba nag-order nito para sa akin? Yes. Actually, kanina ko pa sana gustong i-alok sa'yo yan. Kaso, busy ka sa pakikipag-usap sa kaibigan mo. Kaya napagpasyahan ko na maghintay na lang. Luckily, iniwan ka niya. So nagkaroon ako ng pagkakataon. And finally, nasolo kita. Napalunok muli ako. Kung ganon, totoo ang sinabi ni Francesca. Kanina pa kami tinitignan ng lalaking to. Pero bakit hindi ko yata napansin? Oh, well, baka masyado lang akong absorbed sa sarili kong dilema. Hindi ko na napansin ang bagay-bagay. Pero mukhang hindi mo gusto. So I decided to come over and ask you personally. Tinitigan niya akong malalim sa mga mata. Sinubukan kong salubungin siya ng titig, pero bigo ako. As if parang hinuhubaran niya ako sa tingin pa lang. To avoid getting lost, ibinaba ko ang tingin sa kanyang labi. And shit, mas lalo palang nakakawindang ang mga labi niya. Hindi ka akit-akit sa lalaki pag masyadong mapula ang mga labi. Mukha kasing baklain para sa akin. Pero pagdating sa lalaking to, parang iba ang dating. He looks more sexy with those rosy-colored lips. At napaka-plump pa. Parang ang sarap lang kagat-kagatin. Nag-init ang bunbunan ko, not to mention the other parts of my body. Shit. Pinagpapantasyahan ko ba ang mga labi niya sa harapan pa niya mismo? Hey, nakatulala ka na naman. Are you okay? Bati niya sa akin. This time, mas maluwag na ang ngiti niya na nagbigay na naman ng kahihiyan sa akin. Okay. Shit, bakit ba ako masyadong natitense sa lalaking to? Nagmumukha na akong tanga. Out of taranta, inabot ko ang kopitang may laman ng champagne at straight nilagok ko yon. Mapait siya, but to my surprise, nagawa kong lunokin yon ng walang hirap. Wow, that's impressive. One shot. Do you want another round? Natatawa siya habang aliw na tinitignan ang pagpupunas ko ng labi gamit ang likod ng aking kamay. Pero bago pa ako makapagsalita, sumenyas na siya sa bartender at agad na sinalinan ang kopita ko. Pero in fairness sa alak na to, napagaan niya ang pakiramdam ko. Suddenly, unti-unti nang sumasakit ang ulo ko. Inabot ko muli ang kopita at nilagok uli yon. Damn, mas masarap siya ngayon. And the more that I drink it, mas lalong gumagaan ang pakiramdam ko. Can I have another one? Hindi na ako nag-abalang tanungin pa si Mamang Pogi at sumenyas na ako ng kusa sa bartender. Hey, hinihini lang sa alak na yan. Maaaring ladies drink yan, pero baka malasing ka. Mukhang hindi ka pa naman sanay uminom. Binalaan niya ako bago ko pa mainom ang pangatlong alak na order ko. Okay lang, kaya ko to. Isa pa, nandiyan naman ang kaibigan ko. Tutulungan niya ako if ever malasing ako. Again, I order another one. Shit, ang sarap talaga ng alak na to. Makabili nga ng 1 dosena pag nakasahod na ako. Narinig ko pa siyang napatawa. May pagka-annoying ang tawa niyang yon. Kung kaya't di ko napigilan lingunin siya. At anong nakakatawa sa sinabi ko, Aber? Wala. Hindi lang ako makapaniwala na matutulungan ka ng kaibigan mo sa mga oras na to. Knowing that, nag-enjoy na rin sa ibang table ang kaibigan mo. Sa dulo nun, namataan ko si Francesca sa isang sulok. May kasama siyang foreigner. Both kissing passionately habang nakakuyapit sa isa't isa.
Ewan ko, pero tila bigla ko nalibugho sa nakita. She's enjoying her life, samantalang ako nandito sa isang tabi. Immediately, bumalik sa utak ko ang salitang kalandiang kanina lang ay tinutukoy niyang kulang ako. Francesca is right. Ito na nga marahil ang kulang sa akin. My life is so boring. Dahilan kung bakit iniwan ako ng taong mahal ko. Napabuga ako ng hangin. Shit, hindi maaari to. Nagpe-feeling bitter na naman ako at ayoko to. I need another drink. At bago ko pa maabot ang kopita, isang mahigpit na hawak sa aking braso ang nagpatigil sa akin. Tigilan mo na ang pag-inom niyan. Kung may sama ka ng loob, sinasabi ko sa'yo, hindi gagaan ang pakiramdam mo dyan. Sasakit lang ang ulo mo. Or worse, baka makagawa ka pa ng bagay na pwede mong pagsisihan sa huli. Irritableng binawi ko ang braso sa kanya at sinamaan siya ng tingin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ba nakikita? Nag-e-enjoy ako. Akin na yung drink ko, kailangan ko yan. Sinubukan kong kunin sa kanya ang baso, pero ang gago inilayo niya yun sa akin. Umigting ang pangako sa inis. Pwede ba? Sa pagkakaalam ko, ikaw ang unang nag-alok ng alak na yan, tas ngayon may pabawal-bawal ka na? Tell me, ano ba talaga motibo mo ha? Pinag-cross ko ang mga braso sa aking dibdib. Motibo? Napangisi siya sabay nagtaas ng isang kilay sa akin. Oo, sabihin mo nga sa akin. Gusto mo ba ako? Hindi ko alam kung saan galing ang tanong na yon, pero parang may sanib na ako nang banggitin ko yun sa kanya. Not to mention, nagiging dalawa na rin ang tingin ko sa kanya. Jam, lasing na ata ako. Narinig ko siyang tumawa, yung tawang nanguuyam. Pero nakakapigtas ng tirante ng panty sa sobrang sexy. Well, now na tinatanong mo sa akin yan, might as well para sabihin ko sa'yo ang totoo. Lumapit siya at sa gulat ko, bigla niyang hinapit ang bewang ko palapit sa kanyang upuan. At dahil nakakrop top lang ako, naramdaman ko ang kanyang magaspang na kamay na dumadampi sa aking maliit na bewang. Giving me shivers, habang malayang nakadantay ang kamay niya sa aking balat. Yes, I like you. Gusto kitang iuwi sa bahay ko at gawin lahat ng makasalanang bagay na naiisip ko kasama ka. Napalunok ako, napatingin ako sa kanyang mga mata. And all I can see is pure lust and desire. Binaba niya ang kanyang ulo at bago pa ako makahuma ay nahuli na niya ang mga labi ko. Sinubukan ko siyang itulak pero bukod sa malakas siya, masyado na akong hilo para itulak siya. Sa totoo lang, nagugustuhan ko. There's something about his kiss that turned me into a melted ice cream. Halos kapusin na ako ng hininga sa halik niyang yon. Pero imbis na magprotesta, lalo lamang ako nag-init. Namalayang kong gumaganti na rin ako ng gayong klaseng halik sa kanya. Same intensity, tamang pusok din. You're so hot. Let me take you home with me and get over it. Bulong niya bago ako masinila palapit sa dibdib niya. Sadyang liyo na ako sa mga halik niya ni hindi ko na alam kung anong dapat sundin ng mga sandaling yon. My mind is shutting down. Hanggang sa out of delusion, napaoo na lang ako. And next thing I knew, nakasakay na ako sa kanyang sasakyan. Going somewhere, only God knows where it is. Abot ang panalangin na sana, anumang mangyari, abutin pa ako ng buhay pagkatapos nito. 1 month later. Isa nakakarinding tunog mula sa cellphone ang tuluyang gumising sa diwa ko nung umagang yon. Hirap kong inabot ang cellphone na nakapatong sa side table ng aking higaan. Shit, alas 7 na pala. Angil ko matapos buksan ng cellphone. Binalik ko ang phone sa side table at nag-uulap ang mata ko na patitig sa itaas ng kisame. Meron pa akong kalahating oras, hindi naman matraffic ngayon, kaya pa. Hihikab-hikab kong hinila ang kumot at tinalokbong yon sa aking katawan. Balak ko muling matulog nang biglang mag-ring muli ang cellphone ko. This time, hindi na alarm, kundi tawag na. Nadidismay akong kinuha ang cellphone. Hello? Hello? Rain Punzalan? Nasaan ka na? Nangunutan no ko. Mabilis kong tinignan ang number ng caller. Dismayadong naiikot ko ang mga mata. Sinasabi ko na nga ba? Francesca, ang aga-aga mo namang mangistorbo. Natutulog pa ako. Yamot kong inipit sa balikat ang cellphone. Ano? Natutulog? Wala ka bang pasok ngayon? Meron, pero mamayang 9 pa. 9? Anong oras na? Baka malate ka niyan. Francesca, alas 7 pa lang ng umaga. May isang oras pa sana ako matutulog kung hindi ka lang nag-istorbo. Narinig ko siyang napatawa, dahilan para mas lalo kong mainis. Bakit ba ang sungit mo? Kinukumusta lang kita. It's been a while, simula na nagkita tayo. Ano kaya kung labas tayo mamayang gabi?
Doon sa dating bar. Sagot ko. Umigting ang pang ako. Ang walang hiya, pinaalala pa talaga sa akin. Of all places, doon pa talaga? Ano to, nananadya ba siya? Please, ayoko muna magkipagkita sa'yo. Not today. Sige na, I miss the bar. Mahalay mo, makita natin uli si Mr. Macho doon. Hindi mo ba siya namimiss? Francesca, pwede ba? Huwag mo na ipaalala sa akin ng estrangherong yon. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, it's just a mistake. Nanggagalaiting giit ko sa kanya. I know, pero aminin mo, yun ang pinakamagandang pagkakamaling nagawa mo sa tanang buhay mo, di ba? And obviously, nag-enjoy ka. Dahil sabi mo nga, pinagod ka niya ng gabing yon. Ilang rounds nga ba ang nagawa niyo? Oh, naalala ko na. 4 times? Tama ba ako? She sounds so annoying. Naipikit ko na lang ang mga mata sa sobrang pagkairita. Ngayon ko pinagsisisihan kung bakit naikwento ko pa sa kanya ang nangyari sa akin ng gabing yon. Mula sa kung paano ako sumama ng kusa sa lalaking yon, hanggang sa hotel kung saan nangyari ang lahat ng di dapat mangyari. Lahat ng yon, buong detalya ko na ikwento sa kanya. Francesca, tigilan mo nga ako. It's just a one night stand. At gusto ko nang kalimutan na nangyaring yon. Napahilot ako ng sentido. Talaga? I don't think so. Binigay mo lang naman sa kanya ang virginity mo. So you think makakalimutan mo na ang bagay na yon nang ganun-ganun na lang? Napapuga ako ng hangin. Naubos na ang pasensya ko sa totoo lang. Kung tutuusin, kasalanan niya kung bakit nangyari ang bagay na yon. Kung hindi niya ako dinala sa lugar na yon, hindi ko makikilala ang taong yon. Hindi ako mapapainom. Hindi malalasing. And most importantly, hindi mapapasiping sa taong wala pang kalahating oras ko nakikilala. But then, ano magagawa ko? Ginusto ko din eh. So sa madaling salita, hindi ko siya pwedeng sisihin. Oo, totoo yun, pero nangyari na. At ang magagawa ko lang dyan ay ang kalimutan na lang. Sabi mo nga, I need to experience something new. So I'll just consider this as one of them. Case closed. That sounds interesting. Mukhang effective na talaga ang pagiging bad influence ko sa'yo, ha? But anyway, gusto ko yan. At least, you know how to play with the guys now. Keep it up, guys. Basta ingat lang. Anong ibig mo sabihin? We can play along, pero hanggat di pa tayo ready, bawal mabuntis. Oo naman, bakit ako magpapabuntis kung hindi naman ako kasal? Kaya nga sinasabihan na kita, tulad na nangyari sa inyo ni Mr. Macho. Are you sure na gumamit siya ng rubber the whole night na nagsiping kayo? Sandali ako natigilan. Oo naman, I found a lot of used condoms sa sahig ng hotel room bago ko siya iniwan doon. Definitely sa kanya galing ang mga yon. Tukoy ko sa mga nagkalat na kondom na naapakan ko pa sa sahig noong nagkakanda ko mahug akong umalis ng kwarto. Mabuti na lang at malalim ang pagkakatulog ng damuhong yon at hindi niya namalayan ang pagtakas ko. Yes, tinakasan ko siya. Without leaving anything na maaring maging way ng pagkikita naming muli. It's a choice actually. Like, one night stand lang yung nangyari sa amin. Hindi ko siya kilala. Who knows, baka may asawa na yung taong yon. May iskandalo pa ako ng di oras or worse, makasuhan pa ako ng adultery. No way. Good. That's the number 1 rules. Always use protection at any cost. Kung ayaw mo madisgrasya ng di oras. Ani ni Francesca na siya naman nagpanumbalik sa wisyo ko. Oo, alam ko. Sige na, masyado nang humahaba ang usapan natin. I need to go. Baka malate pa ako sa'yo. Okay, message mo na lang ako pag may free time ka na. Alam mo na, malapit na naman ang balik ko sa Singapore at matatagalan naman ang uwi ko dito. Nakalimutan kong sabihin, katulad ko, nagtatrabaho din nga pala sa isang advertising company si Francesca. But hindi katulad sa akin, nasa Singapore nakabase ang kumpanya niya. Dahil malayo, every month lang kami pwedeng magkita. Which is pabor naman sa akin. At least, iwas gastos. Grabe kasi kung magyaya ng gala ang babaeng yon. But it's fine. At one point, nag-i-enjoy din naman ako. At kahit paano, stable din naman ang income ko. So hanggat afford pa, go with the flow na lang. Okay, I might consider it. Wala naman akong pasok bukas. I'll PM you later. Sabi ko na lang para matigil na lang siya. After that, pinutol ko na ang tawag at maya pa'y dumiretso na ako ng banyo para maligo. Pero nang papasok na ako ng banyo, bigla naman nagring ang phone ko. Dahilan para muli kong balikan ang side table at damputin ang cellphone ko. Hello, Gerald? Napatawag ka? Bati ko sa senior coordinator ko pagkatapos kong sagutin ang tawag. Rain, paalis ka na ba? Hindi pa. 9 ang pasok ko. Nakalimutan mo na ba? Pagpapaalala ko. Shit, hindi ka ba nasabihan ni Linda na pumasok ng maaga?
Sinabi niya sa akin na minessage ka niya. Hindi mo ba nabasa? Hindi. Sandali, check ko lang ang Viber ko. Bigla akong nataranta. Patay na. Sa sobrang antok ko yata kagabi, hindi ko nagawa mag-check ng message sa group bago matulog. And shoot. Pagbukas ko, bumungad sa screen ko ang buong mensahe ng kanang kamay niya. Rain, tomorrow be in the office at 8 a.m. Sharp, sabi ni Amo. May emergency meeting daw ang team for the new prospect client. Reply ASAP once you receive this message. Nilingon ko ang nakasabit na wall clock sa pader ng aking unit. Nagpanik ako. 15 minutes na lang, 8 na. Rain, are you still there? Ano na, nasan ka na? Yes, Gerald. I'm sorry, ngayon ko lang nabasa yung message. Pagod kasi ako kagabi. And konsumidong napahilamos ako ng muka. It's okay, I understand. Bilisan mo na lang. Isang oras pa naman ang dating ng team ng may-ari ng kumpanya. Just be here before that time. Balita ko, kasama din yung bagong CEO ng brand company. I just want you to be ready for the presentation. Malaking isda to, Rain. At inaasahan ko na makukuha natin ang project na to nang walang hirap. Do you get what I am trying to say? Yes, Gerald. I totally get what you mean. Sige, paalis na ako. I'll be there in 30 minutes. Very good. Oh yeah. His name is Mr. Alexander Madrigal. What? The new CEO. His full name is Alexander Lopez Madrigal. Just for info, in case na magkita kayo in person. Okay, tatandaan ko yan. Okay, good. See you later. Good luck sa atin. Lalo ka na. Balita ko sa oras na makuha ang project na to. Ikaw ang napipisil ng mga superior heads to be the next managing procedure ng team. Gerald, wag ka nga. Nagsasabi ako ng totoo, Rain. Nasa head office ako kahapon and I heard the director saying this in front of the management. Kaya pagbutihin mo. Dito nakasalalay, di lang ang malaking profit ng advertising company, but also your promoting career sa kumpanya. Oo na. Nakumbinsi mo na ako. Itutodo ko na ang performance ko for today's episode. O ano, okay ka na? Tumawa siya ng malutong sa kabila. That's more I like it. Sige na, bilisan mo na dyan. See you within 30 minutes. Balik ko teresadong wika niya. Yes, Gerald, see you in 30 minutes. Yun lang at pinagbabaan niya na ako ng tawag.